Sa ngayon, ito po ay ang Moro National Liberation Front. Ang tanong, bakit kami nandito? Anong purpose nandito kami nakihalo, nakijoin sa inyo? Una-una, may kasabihan po ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suklian mo ng kabutihan yung may gunawang kabutihan sa iyo. Hindi po matatawaran ng kabutihan na ginawa ni Tatay Digong sa amin na mga Bangsamoro, lalong-lalo na sa Moro National Liberation Front. Unang-una, si Chairman Miswari hanggang ngayon nandito sa inyo. Di po ba? Tinago ni Presidente Duterte yan dito. Nandito, napaka-safe po. Walang pwedeng gumalaw sa kanya. Despite na maraming binabato sa kanya na hindi mga magaganda. Huwag po tayo maniwala dyan. Kasi yan po ay gawa-gawa ng mga kaso lamang against sa chairman po natin. Okay? So nandito siya. So utang na loob po namin yun. Protektado si chairman kasama ang buong pamilya niya. Nandito sa Davao. Mula noon, sino po ang nag-protect sa kanya? Si President Duterte at ang pamilya niya. Ang Duterte family. Pangalawa, wala po yung BOL na yan. Yung Bangsamoro Organic Law na yan. Na nandyan ngayon sa farm. Kung hindi dahil kay Tatay Digong. Siya po ang pumirma dyan para maging batas po yan. Kung kinabak yung Bangsamoro, mantakin po natin ang laki ng tinatawag na black grant na ibinuhos ng gobyerno dyan. Okay? So, ano bang gagawin namin? Tutumanga na lang kami. Hindi kami tutulong. Kailangan ko, obligado po kami. It is our moral obligation to help in our little capacity. Paano natin maibalik ang ating mahal na presidente, ating mahal na mayor. Lalo na kayo sa taga Davao, kaka-elect lang niyo ulit sa kanya bilang bagong alkalde na naman. So, hindi na din po matatawaran yung nagawa ni Tatay Digong sa sambayanan. Tingnan po natin, dahil sa kanyang nagawa, si Inday Sara lang, Vice President Inday Sara ang umikot para i-endorso ang mga kandidato. Ano nangyari? Nanalo po ang karamihan. Yung quadcom nila, ano nangyari? Naging tuwadcom na yun. Nawala lahat. Di ba? Oh. Ang ibig lang sabihin, ang mensahe doon, nandoon po yung tiwala ng sambayanan. Nandoon ang tiwala ng nakakarami sa pamilya Duterte. So, maliban kay Tatay Digong, kami sa Moro National Liberation Front, kung sakali man, at darating po tayo dyan, ay mga ngarap. Si Inday Sara, siyempre alam natin yun, papunta sa national level, nandyan po kami tutulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po kami magkatubili. By the way, i-acknowledge ko po yung grupo namin na nandito, nakikita nyo, dito lang sa city ng Davao na allowed kami magsuot ng uniforme namin. Nandyan po ang mga kapatid nyo. Huwag po kayo matakot. Mababait po ang Moro National Liberation Front. Tingnan nyo naman ang guwapo. Oh. Okay, huwag kayo matakot. Sabi mo, taga-Basira, nag-usayap yan. Hindi, guwapo kami doon. Wala yun sila. Wala na sila. Naubos na. Okay? So anyway, sa capacity namin, pinag-aralan po namin, kanina lang, si Sir Mo Ulamit, ang ating pong Secretary General for Political Mobilization, isa sa mga organizers po ninyo. Ngayon, pinag-aralan namin, bago lang nag-usap-usap kami, kasi ako po, bilang Foreign Affairs Officer ng MNLF, 2 beses na po ako nag-attend as Head of Delegation papunta sa OIC. Alam niyo ang OIC? Organization of Islamic Cooperation, comprised of 57 Islamic countries. So, pinag-aralan namin, ano bang pwede natin maitulong in as far as diplomacy is concerned. Kasi ito pong issue ni Tatay Digong, hindi po ito political. Hindi political lamang, kundi kasama dyan yung humanitarian at kasama dyan ang diplomasya. So, doon kami pwedeng pumasok. So, titingnan po namin, we agreed just a while ago that we might write a letter to the ICC calling Tatay Digong para ibalik dito sa atin. Susulat po kami sa pangalan ng Moro National Liberation. May karapatan po kami kasi po itong MNLF, lingid sa inyong kaalaman, ito po organization, hindi lokal, kundi international po ito. Every year, ini-invite po kami ng OIC, ng Organization of Islamic Cooperation, kasama ang Parliamentary Union of Islamic Cooperation ng POIC. So, yung dalawang organization na napuntahan po namin yan. Kasama ko ang aming Secretary General for Islamic Affairs, nandyan po siya, si Sheikh Muhammad Barid, at kasama din ang ating Deputy Foreign Minister, si Dr. Rolly Caron, nandyan po, Dr. Rolly. Okay? So napuntahan namin yan. Ibig sabihin, kung hindi man, sa lahat ng 57 countries ay pwede namin kalabitin para tulungan tayo dito, kahit isa o dalawa man lang.
sa mga bansa na yan na magbitbit ng sulat namin. Baka po pakinggan tayo ng ICC inshallah. Yun po ang ma-promise namin sa inyo na bilang obligado po kami bilang kapatid ninyo na Muslim. By the way, i-justify ko sa inyo bakit nasusurvive ng MNLF hanggang ngayon. Yung kanyang struggle. Wala na po kami sa army struggle, nasa legal struggle na po kami. Dahil hindi lingid sa inyong kaalaman, may mga agreements na po kami, pero gobyerno palagi ang nag-prevail. Hindi po na-implement ng gobyerno. Ang sinasabi lang sa amin, walang pera para i-implement yung agreement. Eh bakit sila pumirma? Di ba? Kami naniningil lang naman kami ngayon. Naniningil lang naman kami. So ngayon, nandiyan na yan. So, kami sa MNLF, magpapatuloy kami. Tutulong kami sa abot ng aming makakaya. Hindi po ito para sa Moro lamang. Ito pong MNLF, kaya nga national siya, nationalism, lahat ng taga Mindanao or taga Pilipinas, kung gusto maging membro namin, pwede. Kristiyano ka man, ulumat ka man. Kasi nung nandyan po si Maas, si Chairman Mesuari sa ARM noon, yung Dipang ARM, kami po yung nag-champion ng tri-people na sinasabi. Kami lang po ang naging governor si Maas na mayroong deputy governor for Christian and deputy governor for Lumat. See? Pero ngayon parang wala na. Sa farm ngayon, puro Muslim na lang ang natupag nila. Okay? So sa amin sa MNLF, pair po kami. Pair kami. Kasi ang prinsipyo namin, ang pinaglalaban namin ay hindi lamang karapatan ng Bangsamoro sa lugar na ito, kundi karapatan ng sino man na dumating dito kasi kasama na po tayo. Magkakasama na tayo. Tingnan ninyo sa history natin mga kapatid, panghuli na po ito. Sa history natin, hindi man tayo nag-away-away. Yung Luman, yung Christian sa Mindanao, yung Moro, wala pong away noon. Wala. Kung nasiraan man si Muslim dyan sa lugar ng mga Christian, yung Kristiyano pa ang tutulong ayos ng sasakyan. Masiraan ng Kristiyano doon sa lugar ng Muslim, yung Muslim din ang tutulong doon para ayusin yung sasakyan niya. Patulogin pa sa bahay. Kakatayan pa ng manok. Ganon po tayo nagmahalan. Bakit nagkaroon tayo ng problema? Nagkaroon ng animosity. Ayaw nyo na sa amin, ayaw na rin namin sa inyo. Bakit? Kasi may import na dumating. Itong mga walang diyang taga Luzon. Sorry lang ha. Ha? Kung hindi sila nag-import ng mga idea na yan, hindi po tayo nag-away-away dito sa Mindanao. Nagmamahalan po tayo dito. Nakuha ninyo? Are you with me? O ngayon, sinira nila yan. O anong ba gawin natin ngayon? Magkatunganga lang tayo? Pabayaan natin? Hindi po. Kailangan magkaisa po tayo kasi kami sa Moro National Liberation Front, ang pinaglalaban po namin ay hindi lang karapatan ng Muslim, kundi karapatan na rin ng mga kapatid namin Kristiyano at Lumad na nandito sa sambayanan natin sa Mindanao. Ganyan po kami, kaya kung may gusto mag-membro dyan, walang problema. Lapit kayo kay Sir Mong. Okay po kami, open kami. Kasi kami po, ganun pa man ang ginawa sa amin, nakabinbin lahat ng agreements, kami po ay magpapatuloy sa aming advokasya. In fact, nung sinabi ni Presidente Duterte na i-advocate yung federalism, sinong una-una sa linya? Nakisabay sa federalism. Kami po yun, Moro National Liberation Front. Mantakin ninyo, napapag-rally kami, nung napakalaking rally, isa na dyan ang organizer, si Brother Mong Kulamit, doon sa Luneta Park. Doon kami nakapag-rally. Panawagan sa sambayan ng Pilipino ay federalismo ang isang sagot, pero hindi po bumasa. Doon pa lang sa House of Representatives. Pinahiga na nila. O sa Senado pa kaya. Bakit? Kasi dominante tayo ng mga taga-Luzon. Tingnan ninyo ngayon, ilan lang senador natin? Sa Mindanao, ilan lang? Dalawa lang, di ba? Si Senator Bongo at si Senator Bato. Mapalad kayo, taga dito sa inyo. Di ba? Okay? So, ngayon, nandito kami, inuulit ko para tumulong sa mga paraan kung ano po yung kaya namin because we are not Bangsamoro for nothing and I am not a Bangsamoro for nothing. Magandang gabi po.